Pagiging disipulo, Kristo ang sentro. Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng sang-ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng ito at ibibigay sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Mateo chapter 6 verse 33. B2. Pagiging disipulo, Kristo ang sentro. 1 chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. 1 chapter 15 verse 5. Amen. B3. Pagiging disipulo, bagong buhay kay Kristo. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Kaya kung nakipagkaisa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, siya ay pinalitan na ng bago. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Amen. B4. Pagiging disipulo, ang bagong buhay kay Kristo. Galatia chapter 2 verse 20. Kaya hindi na ako ang namumuhay ngayon, kundi si Kristo na ang namumuhay sa akin. Ang buhay ko ngayon sa aking katawan ay pinamumuhay ko sa pamamagitan ng anak ng Diyos na nagmahal at naghandog sa akin. Before, pagiging disipulo, bagong buhay kay Kristo. Galatia chapter 2 verse 20. Kaya't hindi na ako ang namumuhay ngayon, kundi si Kristo na ang namumuhay sa akin. Ang buhay ko ngayon sa aking katawan ay pinamumuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Galatia chapter 2 verse 20. Amen. B6. Pagiging disipulo, katiyakan ng pagpapatawad. Unang 1 chapter 1 verse 9. Subalit kung inalahad natin ang ating kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa lahat ng ito. Ang nilinisan niya tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya ay tapat at matuwid. Unang 1 chapter 1 verse 9. Amen.